Ngayon ay araw ng Sabado at pupunta ako ng grocery, yung medyo malayo dun sa tirahan namin. Hindi pa naman sana ako dapat pupunta ng grocery, kaso nga lang yung yung dala kong pagkain, mga dilata, mga noodles na galing sa Pilipinas nung nagbakasyon ako, ay syempre unti-unti natin. At ang ginagawa ko doon ay kung namimiss ko lang kumain ng Pinoy food, halimbawa dilata o noodles, saka lang ako nagluluto ng ganun. Kaya hanggat maaari hindi ko siya uubusin agad, paubutin ko siya ng mga ilang buwan. At ngayon na ay pupunta ako ng grocery. Unang-una ko talagang bibilhin doon sa grocery yung gata, kasi may binigay na karne yung nagluluto sa kantin. Ang dami, pinaghatian namin ng kasama kong Pinoy. At kasi parang nakakasawa kasi yung lasa nung binigay niya. Syempre marami, pag yun naman yung lagi yung ganong klaseng luto yung kakainin mo, ay nakakasawa. Kaya bibili ako ng gata, itatry kong lutuin ng Bicol Express na walang sili. At ayun, tara, punta na ako ng grocery. Nakabike lang ako mga kabayan. Ayan. Wow. Ito ang daan papunta sa grocery. Maaga ngayon mga kabayan, lumulubog ang araw dito. Siguro mga alas 5 pa lang ngayon ay medyo dumidilim na. Dati alas 8, yung summer alas 8 na, ay halos hindi pa lumulubog ang araw. Samantalahin natin yung mga ganitong hindi pa masyadong malamig, kasi pag winter na napakahirap na lumabas. Yeah. Isang kamay lang tayo mga kabayan habang nagbabike. Pero ingat-ingat din dito, kasi yung ibang mga tao dito kapag naglalakad sa ganito mga daanan, ay kalimitan sa kanila ay nakatingin sa cellphone. Kaya ikaw yung mag-a-adjust, kasi pag nakasagi ka sa kanila, siyempre ikaw yung may kasalanan. Tayo mga kabayan sa tapat ng E-Mart, makikita nyo. Diyan tayo mag-grocery. Kunti lang naman yung bibiling ko, yung mga kailangan ko lang bilhin. Ang kailangan ko kapag winter, kailangan ng lotion, kasi nakaka-dry masyado ng balat. Kaya kailangan kong bumili ng ganito. Minsan makati sa balat, natutuyot ang balat, kaya kailangan ng ganito. Nakalagay ito, skin health for all. Aling kaya? Ito na lang siguro. Kailangan ng lotion talaga. Ayun mga makabayan, yung kamay ko tuyot na. Kaya kailangan ito. Bibili tayo ng paborito kong chichirya dito. Asa na nga yun? Ito mga kabayan. Masarap to. Yan.
Yan. Sarap nito. Ang presyo niya ay 2,381. 1,281 ang presyo. Bili ako ng dalawa. Chocolate. Ito. Paborito nating gatas. Veggie meal. Mas mura ito dun sa, mas mura dito kaysa dun sa Amato sa malapit sa amin. Mas mura dito ito. Veggie meal. Vegetable milk. 이게 지금 그거네. 5%인데. 우리는 PPT 원래 Pringles. Masarap na lasa ng Pringles. Ito, yung may sour cream onion. Ang presyo niya ay hindi lang dito naka-sale. 3,331. 잠시 후 있을 타임세일에 관련해 안내방송 드리겠습니다. 지하 2층 데일 코너와 맛있는 간장게장 시간에 드릴 예정이오니 Ito yung bibiling ko dito. 알코 쇼핑에 도움되시길 바랍니다. 감사합니다. Yung hirpuhan. Ito ang gata. Ito ng mga kabayan ay medyo marami naman to. Nakalagay dyan, coconut milk made in Thailand. Dalawang beses ko naman ginagamit ito pang gata mga kabayan. Matagal pa naman ang expiration ito. Saan ba yun? Saan ka na? Saan ka na? Expiration. Hindi ko makita. Bili tayo ng sandwich. Magkano kaya to? Ito. Nakalagay dito ay 4,481. Masarap to mga kabayan. May mga halong gulay. Tapos yung tinapay niya ay ano to, healthy kasi kulay brown. Fried chicken. Meron ding baboy. Sarap niya mga kabayan. Kaso may baboy akong lulutuin doon. Katakam. Yan o. 12,981. Nasa 500 pesos sa pera natin. Pero marami din mga kabayan o. Toothpaste naman tayo. Dito lang tayo sa mura. 3 piraso na. Nakalagay dyan 3,900 won. Paubos na yung toothpaste ko ron. Yung isang kailangan natin kapag winter na, dahil nanunuyot ang labi, masakit sa labi mga kabayan, kailangan may lipstick tayo. Panglalaki naman to mga kabayan, wala namang kulay yan, Nivea. Kailangan talaga hindi tuyo ang labi. Nagbibitak-bitak kasi mga kabayan kapag hindi ako naglalagay ng ganito. Iwan ko lang sa iba,
Isa na lang yung bibilhin ko. Bibili ako ng red wine. Doon lang tayo sa murang red wine. Daan mapakarami ditong red wine mga kabayan. Dito lang tayo mga kabayan. Yan. Nakalagay dyan 4,900 won. Pinakamura 2 kupas. Yan. Okay. Ito na lang at magbabayad na ako sa counter. Kuya ng mga kabayan. Yan mga pinamili ko. Uwi na ako ng bahay. KFC. Hindi pa ako nakakain dyan. Bagong bukas lang kasi yung KFC na yun. Ang ganda ng stoplight dito sa South Korea. Meron sa baba. Yan. Tapos meron din sa taas. Kaya kahit na kahit nakayuko ka ay kita mo, mapapansin mo na nakagona o nakapula o naka-green. Ito mga kabayan yung binigay nung nagluluto sa kantin. At itatry ko siya na lutuin ng style Bicol Express. Lalagyan ko ng gata saka bagoong. At ito yung kalahati niya. Nakaprosin yan mga kabayan, pero hindi ko isasamang lutuin yan. Ito lang muna. Tatry ko lang kung masarap. Nahiwa ko na yung sibuyas, bawang, tapos yung alamang. Itong mga kabayan alamang ay kinuha ko lang yan sa kantin at wala namang problema. Kumuha dun ng mga ingredients. At itong bawang saka sibuyas ay sa kantin din yan galing mga kabayan, ano? Pero ito binili ko talaga to. Saka itong gata binili ko kanina. At ito galing sa Pilipinas, itong Knorr. Napakasarap kapag may ganito. Kunti lang yung ilalagay ko para magkalasa. Tapos ito ay hindi ko na kailangan maglagay ng asin kasi maalat na yung ano na yan, alamang na yan. Lagyan ng mantika. Canola oil mga kabayan ang gamit ko. Ayan. Nilagay ko ng bawang at sibuyas. Sabay na. Nilagay ko na yung alamang. Sigisayin natin ng kunti yung alamang para mabango ang amoy. Lagay na natin ang baboy. Halo-halo. Yan ang pamintang durog. Kanya-kanyang style lang yan mga kabayan ng pagluluto. Ganito yung style ko ng pagluluto ng peking pinaguungan. Kanya-kanyang diskarte lang yan para ma-reworks yung ulam. Lagyan ko ng kunting gata. Yan na natin ng kunting Knorr. Palasa talaga ito mga kabayan. Wow, sarap na ng amoy. Hindi ko na ito nilagyan ng asin mga kabayan kasi maalat na yung bagoong na nilagay ko kanina. Ayos na to. Kunting kulo lang.
ulam na. Luto na to. Nagmantika na yung gata. Tikman na natin to. Ito na mga kabayan, yung niluto ko. Ayan. Pwedeng pang pulutan, pwedeng pang kanin. Oh. Sarap.